Mas masakit pa kaysa sa pakikipaghiwalay ay ang paulit-ulit na pagbitaw na hindi matapos-tapos. Sumisigaw tayo ng kalayaang walang pagmamahal. Pero sa gilid ng ating mga mata, nakatingin pa rin tayo sa mga minamahal. Nasabi ko na dati. Hello. Hello. Pa, kanina mahina ang signal. Hindi naging matagumpay ang investment na ginawa dati. Ngayon, dahil kay Shu Engsen, kailangan talaga nating maisara ang deal na to. Oo. Shin Yulin. Pumunta ka na sa baba at maghintay. CJ, Zhao, boss, pasensya na at napaghintay ko kayo. Kinyulin, hiwalay na tayo. Su Engsin. Hindi ako bibitaw. Hindi ko pa nakikilala. Sino siya? Ito ang fiancé ko, Shu Engsen. Fenghua Association. Anak ni President Shu, hindi ba? Tama, siya nga, bagay na bagay talaga kayo. Ganito na lang, inom tayo, sabay-sabay, para kay Boss Joe natin, at kay Miss Shu natin, na sana'y magpakasal agad. Bakit Miss Shu pa rin ang tawag? Dapat, Mrs. Joe na. Bakit ka ang labo naman? Sorry po. Aayusin ko lang to. Pasensya na muna. Kinyulin, dito ka ba talaga dapat? Babae ang sis na to. Bakit, Su Engsin? Gusto ba kitang sabayan pumasok? Bastos. Sino kaya ang bastos ngayon? Anong balak mo? Umalis ka nga. Bitawan mo ako. Pumayag na akong pakasalan siksinghan. Sa tingin mo ba mahal ka niya? O siya ba talaga ang dapat mong mahalin? Hindi mo na kailangan makialam. Boss Joe, ang partnership natin, dapat mas mapabilis. Hindi naman ito minamadali. Huwag niyo pong sabihin ganyan. Sa susunod, kayo na ang magiging golden son-in-law ng Fenghua Association. Kami niyan. Malamang wala na sa listahan. Narinig mo yon? Yung friend mo, yung ginagamit ka lang bilang hagdanan. Kapag nalaman niyang nandito ang damit mo sa labas. Sa tingin mo ba papasukin ka agad niya dito? Sige. Paniwalaan mo ako. Salamat, ha. Bakit ka napunta sa men's CR? Nagmadali kasi ako kanina. Singhan. Ikaw, bawasan mo ang pag-inom mo ngayon. Oh, hawakan mo ito. CR lang ako. Mauna ka na sa labas.
CJ, maghihintay ako sa labas. Oo. Boss Zeo, gagamit po kayo ng C. Ake, painumin mo pa siya. Sasamahan na kita pauwi. Kinyulin, anong ginagawa mo? Kinyulin. Kinyulin, anong balak mo? Huwag ganyan. Nandito pa siksinghan. Eh ano ngayon kung nandito siya? Nasiraan ka na ba? Nasiraan na ako. Ikaw ang nagpapaloko sa akin. Chin Yulin. Huwag kang matakot. Pakinggan mo kung anong binubulong ng fiant mo. Kapag lasing siya, Sana yung tao na pinaayos ko sa'yo. Tinawagan mo na ba ang mama mo? Boss Zeo, lasing ka na. Hindi ako lasing. Sabi ko nga, maghanap ka ng babae para sa akin. Tinawagan mo nga ba? Baby, sumama ka sa akin ngayong gabi. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Sumama ka sa akin pauwi ngayong gabi. Noong sandaling yon, hindi ko na alam kung sino ang tama o mali. Isa, mahal ko. Pero ginamit lang ako. Isa pa, mahal ako. Pero ginawa akong kasangkapan sa pera. Sa sandaling ito, paano ba ako pipili? Tama ba ang ginagawa natin? Kung masama ang pumatay, mas pipiliin kong tapusin lahat at bayaran na lang. Nandito na tayo. Sinasabi ko lang sa'yo, kaya ko pang uminom. Kaya ko pa. Kuya Yulin. Bakit, may problema ba? Wala naman. Naihatid ko na si Boss Joe pauwi. Pero bakit kaya? Nalasing siya ngayon? Normal lang naman malasing, hindi ba? Pero parang ang konti lang nang nainom niya. Bakit parang grabe ang kalasinggan niya? Kailangan mahuli sa akto. Para magamit ko si Shu Engsen. Pakinggan mo. Gusto kong mawala si Chin Yulin. Dito sa mundong ito. Gagawa ako ng paraan para mabayaran yan. Itong buong buhay ko, para na yan sa pamilya Joe. Sige nga. Patayin mo na lang sarili mo ngayon. Pinilit nila ang tatay ko. Tapos ang nanay ko naman, sumunod agad. Pinapirma nila ako ng 80 taon na kontrata. Simula ngayon, aso ka na ng pamilya Joe. Utos ko, lumuhad ka. 18 taon na.
Araw-araw gusto ko na lang gawing pira-piraso ang mag-ama na yon. Gugustuhin kong pabagsakin ang pamilya Zhou at siniling sila para sa buhay ng mga magulang ko. Ang sarap talaga ng may pera. Ano bang maganda dyan? Maganda ba? Maganda, astig. Chairman, bakit di mo sinabi agad? Zhou Xinghan, hoy, akyat ka dito. Ikaw at si Xu Engsen, hanggang saan na kayo? Ganun lang. Yung ganung babae, walang dating masyado. Siya nga, anak mayaman ng Fenghua Business Association. Kung papakasalan mo siya, ang Zhou family, siguradong ongat din. I-memorize mo nang, mabuti ang gusto at birthday niya. Kailangan makuha mo siya. Sige, sige. Kukunin ko siya, siguradong makukuha. Ayos lang. Mga bib, ayan na ako. Laulin, tingnan mo. Sobrang astig ng babaeng to. Xu Engxin. Ito ang ika-negatibo 6,751 araw ko sa Zhou family. 18 taon nang lumipas mula nang mangutang ang tatay ko ng loan. Kay Zhou family para gamutin si nanay. Boss Zhou, pakiusap naman, babayaran ko talaga ang utang na to, bigyan mo pa ako ng palugit. Paano mo babayaran? Yung kinikita mo, pati interest kulang pa. Maghahanap ako ng paraan para mabayaran. Buong buhay ko, binigay ko na sa Zhou family. Sige nga. Oh. Pumunta ka na ngayon. Pinilit nila si tatay. Namatay si nanay di nagtagal. Pinapirma nila ako ng 80 taon na kontrata. Simula ngayon, aso ka na ng Zhou family. 18 taon na. Araw-araw gusto ko, madurog sa piraso-piraso, yung mag-ama na yon. Balak kong pabagsakin ang Zhou family, magbayad sila para sa magulang ko. Kung ang balak nila ay gamitin ang Zhou family para yumaman. Si Xu Engxin, kailangan mauna ako sa kanya. Nahanap ko na si Xu Engxin, nasa Xihai Road, sa Misen Bar. Okay, bantayan mo siya, papunta na ako. Kamusta kayo ni Zhou Xinghan? Ano namang kamusta? Sinagot mo na ba siya? Dalhin mo siya minsan dito para makilala ko. Sisilipin ko para sa'yo. Gusto mo ba siya? Sagutin mo na siya. Hindi naman niya ako nililigawan. Hay, ewan ko na lang sa'yo. Ako muna sa CR. Hi miss. Palista naman tayo sa WeChat. Kung ayaw mo, sa akin na lang. Layuan mo ako. Galit mo naman, ang ganda mo pa naman. Gusto lang makipagkaibigan. Bitawan mo ako. Bumitaw ka. Bumitaw ka. Ganito ba dapat kinukulit ang babae? Para saan pa? Hello, isang babae ka. Gabi na, huwag kang. Pinakaayaw ko sa lahat yung pervert na nambabastos ng babae. Yali, anong ginagawa mo? Hindi siya, hindi siya.
Tama na ba ang hawak mo? Gising ka na? Anong lugar to? Sa bahay ko. Anong ibig sabihin nito? Wag mo masyadong isipin. Kagabi, kahit anong gising namin sa'yo, di ka magising. Di rin namin alam kung saan ka nakatira. Nagmadali umuwi si Ali. Ako na lang natira. Natakot siya na mapahamak ako. Kaya ayun, Kaya tinalian niyo ako. kahit tumulong ka kahapon, hindi rin namin alam kung masamang tao ka. Ako na nga ang tumulong. Ako pa ang hinubaran, tinali pa sa kama. Kung titignan mo tayo, sino mas mukhang masama? Pasensya ka na. Tiisin mo na lang, pag dumating na bestie ko, pakakawalan kita. Magpahinga ka muna. Ikaw, Anong balak mo? ano ka ba? Tatawagan ko ang pulis ha. Pulis? Una hinubaran mo ako, tapos tinali pa. Ganito ba ang pasasalamat sa tumulong sa'yo? Tinatalian lang kita kasi natakot ako baka mapahamak ako. Ngayon? Nakapaligo ka na. Dapat magpasalamat ka sa akin. Anong balak mo? Ikaw, huwag ka na lumapit sa akin. Hindi ka ba takot sa peligro? Ngayon? Nasa peligro ka talaga. Bitawan mo ako. Itigil mo yan ha. Pag nahulog yung tuwalya mo, di ko masasabi. Anong mangyayari? Anong balak mo ha? Wala naman. Tatalian din kita. Para pantay naman tayo. Tatawagan ko na ang pulis? CJ. Tumawag ka. Huwag mo akong sasaktan, please. Sige, sabihin mo. Nasaan ang damit ko? Nasa balkonahe. Kung tatawag ka ng pulis, kailangan mo ng telepono. Miss, ganyan ka pala katakot. Sunod na beses. Huwag ka na gumala ng 10 oras ng gabi. Lalo na wag mag-uwi ng lalaki. Engsen. Nandito na ako. Bakit ka ulit bumalik? Ayoko rin na sana. May dumating. Si Ali, bestie ko. Kung lalabas tayo ngayon, paano natin ipapaliwanag? Wala naman nangyari. Pero kung dito lang tayo magpapaiwan, lalo pa di magpapaliwanag.
Engsen. Engsen, nandyan ka ba sa loob? Ako. Nandito ako. Aalis na yung lalaki. Aalis na. Umalis na. Wala namang masama na gawa sa'yo, di ba? Wala. Wala naman. Yun naman pala. Ano? Pasensya ka na talaga, wala akong nakita kahit ano. Mamaya lang, aalis na ako. CJ. Ganito pa rin ba tayo? Anong ganoon? Ayun nga. Ganito lang. Yakap lang ng ganito. Engsen. Anong ginagawa mo dyan sa loob? Naliligo ako. Yulin, sa construction site natin, nagkaroon ng aksidente, nag-collapse yung isang parte. Ngayon, may mga pamilya na nagdala na ng media at reporter. Pati yung site, pinatigil na ang trabaho. Nalaman na ba kung ano ang dahilan ng pagguho? Galing daw sa supplier. May problema sa kalidad ng mga materyales. Yung ilang department head, naghihintay na sa opisina ng CEO para sayo. CJ, alam ko na. Yulin. Alam ko na ang buong sitwasyon. Pakiusap sa ER department. Kontakin agad lahat ng media outlet para hindi na lumaki ang issue. Sige. I secure agad ang site para maiwasan ang panibagong aksidente. Kontakin ang insurance, ayusin agad ang claim. Yung gastos ng mga pamilya ng mga biktima, sagutin muna ng company. Shakyang. Sumama ka na rin sa site. Kausapin mo ang mga pamilya. Ano man ang hiling nila, tanggapin mo muna. Basta wag ka makikipagtalo. Naiintindihan? Naiintindihan. Sabihin mo sa technical at legal team, gumawa agad ng demand letter. Kasuhan yung supplier ng materyales. Isama na rin yung procurement natin, ayusin sabay-sabay. Klaro. Sandali. Bantayan nyo palagi ang galaw ng stocks. Pagkatapos ng 20 minutes, ipatawag ang securities at legal team, mag-meeting sa conference room. Sige. Walang kwenta. Buhay lang naman ng ilan ang nawala. Bakit pinapakomplika pa? Pero parang mas gumagaling ka na ngayon. Ginagawa ko lang to para kay Zoo family eh. Tama rin naman, yung mga asong nakakagat. Sila yung bantay. Ay oo nga pala. Yung 2 pares ng sapatos ko, paayos mo, ipalinis mo sa labas. Chairman. Sa laki ng gulo. Nagagawa mo pang maupo ng kalmado dito? Anong meron? Hindi ba kakatapos lang ng lahat ng iyan? Si Chin Yulin na naman ang gumawa niyan, di ba? Sa ginagawa mo, paano magre-respetong lahat ng tao sa iyo dito sa kumpanya? Kahit gaano pa siya kagaling. Ang Xingwei Group ay hawak pa rin ng Joe. May 62 years pa siyang kontrata sa Joe family, pati buhay niya. Utang niya sa Joe, bakit tayo matatakot sa kanya? Isa lang naman siyang aso dito, huwag mo siyang mamaliitin masyado, pakiramdam ko talaga, balang araw, magiging pinakamalaking banta siya sa Joe family. Banta? Pa, masyado mo siyang iniisip. Hanggang dito na lang siya, hindi siya makakatakas sa kamay ng Joe family. Itong si Chin Yulin. Hindi mo alam, baka hindi kasing bait ng iniisip mo, huwag mong kalimutan. Hawak ko pa rin ang mga magulang niya. Pagsuot niya yung uniforme, siya si Vice President Chin. Pero pag hindi, driver lang siya. Kung gugustuhin kong tanggalin siya, ang dali lang. Su Engsin. Sa susunod nating pagkikita, gusto kong makita kung paano ka pipili. Senyorita. Pa, Engsen. anong ginagawa mo dito?
Ako kasi ang nag-request kay Xinghan na turuan ako. Turuan? Yung tungkol sa aksidente sa Xingwei Group ilang araw na ang nakaraan. Hindi pa nagkakalat ang balita. Naresolba na agad ni Xinghan. Kaya, gusto kong matuto sa kanya, kunin yung experience niya. Binobola niyo po ako, tito. Mga uncle ko po, sila ang dapat tularan. Ako po, dapat mas matuto pa sa inyo. Hintayin kita sa hotel, babe. Tito, Engsen, may emergency sa opisina. Kailangan ko nang umalis at asikasuhin. Sige. Umalis ka na, asikasuhin mo. Sa tingin ko si Xinghan ay ayos naman. Magaling na, pero mahinhin pa. Kayo naman. Bakit ba? Hindi ba't nakikipagkilala na ako sa kanya? Nag-aalala lang ako na baka mali ang mapili mong lalaki, at baka magkamali ka ng landas. Ayokong basta na lang magdala ng lalaki ang anak kong babae pa uwi dito. Pinapagalawan mo ko? Hindi naman, binili ko lang lahat ng unit dyan. Ayaw mo nang umuwi sa bahay eh. Wala na akong magawa. Gusto ko lang, pahalagahan mo si Xinghan, at huwag mo siyang sasaktan. Huwag mong kakalimutan ang arranged date mo ngayon. Alam ko, pa. Hello, Yali. Ano na namang problema? Samahan mo ako sa date. Ha, hello, ate. Pupunta ka sa date, gagawin mo pa akong third wheel. Ay naku, di ba ikaw yung magaling tumingin ng lalaki? Tulungan mo na lang akong mag-screen. Anong ibig mong sabihin? Hinuhulaan mo kung alin. Hindi. Si Yali nga, mabait na, maganda pa. Isang beses lang to, please. Sige na nga. Hello. CJ. Tara. Tama na ang pagkain mo. Saan tayo punta? Sabi ni Boss Zhu, papunta daw tayo sa Xinghipin. Susunduin natin yung isang tao. Kakagaling ko lang diyan kahapon. Anong meron diyan? Yung gabing yon. Sige na. Tara na, tama na ang kain mo. Hindi pa nga ako nakakakain eh. Pagbalik natin, ililibre kita, o kuya. Tara na. Diyan nakatira yon. Tapos, nagpaalam na siya ng katawan at puso niya. Ano pa nga ba? Una, nasagip ng bidang lalaki yung babae. Tapos mag-shower si babae. Tapos magpapakamatay na para sa kanya. Idol talaga kita, kuya. Hello, Miss Tsu. Nandito kami sa labas ng pinto. Ay, teka. Ikaw, Su Engxin, Oy, ikaw pala. magkakilala kayo? hindi kami magkakilala. Hindi talaga. Kuya Yulin. Oh, kainin mo na. Ayoko. Engsen. Ito si... Yali, ang best friend ko. Hello. Palagi kitang nababanggit ni Engsen. Hello. Sige, upo ka na. Upo na. Sige, halika, Engsen. Miss Yali. Yung mga alak dito, galing lahat sa pamilya namin. Ano sa tingin mo? Totoo ba? Masarap nga. Kung gusto mo, pwede ka isama ni Engsen para makita mo. Sige, game ako. Engsen. Sige. Halika, tikman mo. Cheers! Kuya Yulin. Sabi mo kumain dito. Ano nararamdaman mo? Hindi ko alam. Ayoko ring malaman. Xinghan. Yung kinyulin na yun, driver mo siya. Paano mo nalaman na Chin Yulin pangalan niya? Magkakilala kayo? Ako.
Sa daan lang kanina, nagpakilala sila sarili nila. Nakakatawa nga yung dalawa. Para silang tanga. Tama. Dalawang wali lang naman. Yung tatay ni Chin Yulin, ang dami pang utang sa pamilya namin, sa mga Joe. Hindi na nga kami naghabol. Binigyan pa namin siya ng trabaho. Sige na, huwag na natin pag-usapan yan. Halika. Sorry. May tawag muna ako sa trabaho. Engsen, kayo muna dito, mag-usap kayo. Kain. Kailangan kunin ng batang to, hindi pwedeng ituloy, huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng konting panahon, isasama na kita kay Papa. Sige na, baby. Mahal din naman kita. Sige na. May aasikasuhin pa ako, hindi ko na muna ikaw makakausap. Bye-bye. Tapos na. Mga kailangan sa trabaho lang. Boss Joe, sana next time, alagaan mo talaga si Engsen namin, ha? Siyempre naman. Simula bata pa lang kami sabay. Kaming lumaki, best friend ko yan. Hindi siya dapat masaktan. Anong ginagawa mo, Boss Joe? Nagpapanggap ka pa. Hindi ka pa ba nagsawa? Sino yung tumawag sa'yo kanina, na parang mga agaw? Mga agaw? Nasa harap ko lang naman siya eh. Hindi ka ba natatakot mahuli ka? Bakit? Ikaw ba natatakot? Hindi mo ba balak pakasalan siya? Pakasalan siya. Pero hindi ibig sabihin hindi kita pwedeng laruin. Feeling ko, bagal nilang kumain. Siyempre, dito sa lugar na to, ang elegante kasi. Elegante lang yung paligid. Pero yung mga nakaupo dito, pwede ring mga demonyo. Boss Zeo. Luhod. Alam mo naman siguro, ilang taon na lang natitira sa kontrata mo sa pamilya namin. 62 taon pa. Alam mo rin siguro kung ano ka sa pamilya namin. Aso ng mga Zeo. Si Shu Engsen humiling sa akin. Gusto kanyang gawing driver niya. Pumayag nga ako. Siyempre, mas okay na may sarili tayong tao. Sa tabi niya, hindi naman masama yung ganoon. Pero pinapabantayan din kita sa kanya. Lagi mong i-report sa akin mga kilos niya. Naiintindihan ko. Yung sa kumpanya, hindi mo rin pwedeng pabayaan. Siyempre, nakakairita ka na. Alam mo na, kaya umalis ka na. Chin Yulin. Bilang aso, ang pinaka-importante ay ano? Katatagan ng loob. Siguraduhin mong kaya mong ayusin siya. Miss Shu, huwag kang mag-alala. Simula 10 taong gulang pa lang ako, nagpa-practice na ako ng freestyle boxing. 20 taon na. Wala pa akong nakakaharap na totoong kalaban. Konti lang, bigyan mo lang siya ng leksyon. Huwag mong masyadong seryosohin, ha? Sisiguruhin kong makokontrol ko.
walang masyadong madidisgrasya. Kin, dito ka na lang muna, hintayin si Miss. Hindi ba talaga magkakaproblema? Sa totoo lang, hindi naman siya ganun kasama. Hindi pwede. Bakit parang wala kang nangyari? Anong nangyari sa kanya? Kanina pa siya nagbabasa ng dyaryo. Makulit, gusto makipaglaro sa akin. Pinatulog ko na lang. Hello, Miss Tsu. Ako si Kinyulin. Ang inyong dedikadong driver. Ikaw, dati. Hindi naman tayo magkakilala. Ikaw, Kinyulin. Sige, Kinyulin, tama? Tama. Makinig ka. Simula ngayon, gusto ko, lagi kang nakastandby ng 24 paghahatid ito. Malinaw. Bilang driver ko, kailangan mong sundin ang mga patakaran ko. Una, absolute na pagsunod. Pangalawa, kapag kailangan kita, dapat nasa harap ako sa loob ng 10 minuto. Pangatlo, Ano yung pangatlo? di ko pa naisip eh. Sasabihin ko na lang kapag naisip ko na. Basta, simula ngayon, lahat sa'yo, ako ang masusunod. Lin. Saan tayo punta? Tara. Miss Shu. Bilang driver ko, dapat medyo formal ang pananamit mo. Kung hindi, mapapahiya naman ako bilang tao ni Xu Engxin. Miss Shu, ano po ang nais niyong ipagawa at saang price range po ba kayo? Budget na 3 milyon. Miss Shu, tapos na po ang inyong damit. O, isuot mo na. Bakit ka tulala dyan? Rule number 1. Absolute na pagsunod. Anong ginagawa mo? Magpalit ka na, papanoorin kitang magpalit. Miss Tsu, driver man ako, may private life din ako. Pribadong buhay, wala namang kaso sa akin. Kunwari na lang, wala akong nakita, gaya ng ibang tao dyan. Gusto mong gumanti, no? Rule number 1. CJ. Ayos ka na ba dyan? Ituloy mo na. Sigurado ka ha? Bakit? Takot kang makita, no? E di mag-report ka na lang sa pulis. Sige, tignan mo. Bakit titigil ka? Huwag mo akong sisisihin, binigyan na kita ng chance ha. Ang weird-weirdo mo, ha? Sumusunod lang naman ako sa absolute rule. Isuot mo. Isuot mo. Pag sinuot mo, di mo na makikita, di ba? Sayang naman. Sa totoo lang. Nakita ko na yung katawan mo, ah. Layuan mo ako. Ang creepy mo talaga, Kinyulin. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita patatawarin. Miss Tsu.
Nakapagpalit na ako. Kinyulin, dapat nasa akin ka sa loob ng 10 minuto. Kailangan mo nang dumating. Pa, Magandang araw po, mga uncle. Engsen, halika, halika, dito ka maupo. Pinatawag kita dito. Gusto ko na sanang i-turn over ang lahat. I turn over. Oo. Lahat ng shares ko, nakatransfer na sa pangalan mo, kasama na lahat ng power sa samahan. Simula ngayon, ipapasa ko na lahat sa'yo. Ha? Pa, masyadong biglaan naman ata to. Matanda na ako. Kailangan may susunod din na tatanggap ng responsibilidad. Simula noong araw na iyon. Araw-araw parang, walang katapusang gawain. Ang dami ring tao na kailangang harapin. Pero ang nakakatuwa, parang, busy din masyado yung isang yun. Palaging nasa ibaba ng opisina, kung kani-kanino nakikipagkita. Parang siya pa yung mas kaysa sa akin. Miss Tsu. Bakit hindi ka tumitira sa Tsu family compound? Ayoko. Masyadong plastic doon. Lahat masyadong magalang, lahat sila para lang sa pera. Hindi ka talaga iginagalang ng totoo. Mas gusto ko pang mabuhay mag-isa. Ibinigay ko na nga buong buhay ko sa pamilya Zhu. Ngayon, ikaw na ang bahala. Kailangan bayaran ng utang ng ama, simula ngayon, para kang aso ng pamilya Joe. Miss Shu, nandito na tayo. Miss Shu, may mga tao talagang yumuko. Hindi para sa pera, kundi para makarating sa Roma. Pero ikaw, pinanganak ka ng nasa Roma na. President Shu, yung project proposal, pakitingnan po ngayong gabi. Kung kailangan ng revision, gagawin ko agad. May board meeting ka pa bukas. Project proposal. Naku, Naiwan ko yung laptop sa sasakyan. hello. Nasaan ka na? Nasa kotse mo yung laptop ko. Ang bagal mo naman. Rule number 2. Dapat nasa harap ako sa loob ng 10 minuto. Lahat ba kayo, nabasa nyo na yung proposal? Ano ang mga opinyon nyo? Opinyon. Wala naman masyado. Kabalang ang mas, ng ibabaw. Anong ibig sabihin yan? Engsen, okay naman sa amin na. Ikaw na maging president, pero nitong mga nakaraang araw, hindi naman tumataas ang stock price ng kumpanya. Siguro nga, masyado kang bata at kulang pa ang karanasan mo. Gusto nyo bang ipasa ko na lang lahat ng shares ko sa inyo? Ganoon na nga, kumbaga, handa kaming kunin yung shares mo.
Alam nyo naman siguro kung ano ang laman ng Efese. Kung ayaw niyong masira ang reputasyon nyo, pumirma na lang kayo sa kontrata at umalis. Sino ka ba? Driver. Pa, Anong nangyari? yung ilang stockholder, grabe at pinapabigay nila sa kin ang shares ko. Kaya mo pa bang mag-relax dito? Sinasabi ko na nga ba, bakit ko ba noon pumayag? Naibigay ko sa'yo ang kumpanya, isang grupo ng matatandang tusong tao. Noon pa nila ito pinlano. Tingnan mo muna ito. Ibinigay na nila, lahat ng shares nila. Ngayon hawak mo na ang buong grupo. Ikaw na talaga ang may control. Paano nangyari yon? Kahapon pa lang sila pa. Ayon sa pagkakakilala ko sa kanila, hindi sila basta-basta magbibigay ng shares nila. Hula ko. May tumulong sa'yo ng palihim. Itong tao na to. Ibang klase talaga siya. Nag-hire ka na naman ng driver para sa sarili mo. Inimbestigahan ko na siya, itong taong to. Hindi siya basta-basta. Hindi basta-basta. Driver lang naman siya. Karaniwang driver lang. Siya dati ang top student sa buong probinsya. Pero kusa niyang iniwan ng pag-aaral. Mula noon nagtatrabaho na siya para sa Pamilya Joe sa likod ng eksena. Naabot ng Pamilya Joe ang tagumpay nila ngayon. Kalahati niyan, utang nila sa kanya. At saka, pumirma pa siya ng kontrata na 80 taon sa kanila. 80 taon? Hindi nakakatakot ang pagtiis ng hirap at paakit. Pero kung isang malakas na tao ay pumapayag na maging alipin ng iba, malamang ay may mas malalim na ambisyon pa siya. At lihim na hindi pwedeng ilantad. Miss, hindi ka pwedeng pumasok. Tabi ka dyan. Talagang hindi ka pwedeng pumasok. Tabi ka. Presidente ng board. Siya. Baby, bakit ka nandito sa opisina? Nagawa mo na ba ang operasyon? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Ganyan mo na lang ba ako gustong? Ipalaglag ang batang to. Sige na. Mayroon din akong sariling dahilan. Narinig ko na gusto mong pakasalan. Ang panganay na anak ng Shu family. Tama. Kung hindi dahil sa utos ng pamilya, ikaw ang pipiliin ko. Ay, wag na. Buntis ako. So ano ngayon? Kung walang Shu Engsen, magkakasama ba tayo? Kung wala siya, ikaw ang pakakasalan ko. May tumutulong sa'yo sa likod. Yung taong yun. Hindi basta-basta, ah. Sino ba talaga? Ang taong nasa likod? Boss Shu. Naghihintay na ang driver sa labas. Alam mo ba, lahat ng shares ng kumpanya, nasa kamay ko na. Congrats. Hindi ka kasali rito. Driver lang talaga ako. Yung mga bagay tungkol sa kumpanya, syempre hindi na ako kasali dyan. Huwag mong hayaang malaman ko na may tinatago ka sa akin. Hindi po. Susunod po ako sa lahat ng utos. Shu Engsen. Sige na. Okay. Engsen. Kamusta ka? Sino? Sino ang gumawa nito? Hindi ko alam. Isang babae. Biglang tumakbo papunta at binuhusan ako ng asido. Asido. Nasaktan ka ba? Wala naman akong sugat. Pero si Kim Yulin, siya. Paano mo ba pinoprotektahan si Engsen? Alam mo bang, fiancé ko siya? Bakit mo siya sinaktan? Umalis ka dyan.
Engsen. Hello. Pa, Kamusta na ang lagay ninyo ni Xinghan nitong mga araw? Paano mo ba pinoprotektahan si Engsen? Alam mo bang, fiancé ko siya? Sorry pa. Nalobat ang cellphone ko. Hello, Engsen, hello. Sige na nga. Kung habang bumababa ako, kaliwa ang unang paa ko. Ibig sabihin tayo nga ang itinadhana. Kapag kanan ang una, edi tapos na. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Ganon na lang, ganon na lang. Yakapin mo ako. Kanan. Kaliwa. Kanan. Simula ngayon. Lahat ng bagay mo. Ako ang masusunod. Kaliwa. Kanan. Ibig bang sabihin? Wala talaga tayong tadhana? Baka kasi mali ang tao na pinili mo o mali ang landas na tinahak mo. Ayoko na basta-basta na lang. Mag-uwi ng lalaki ang anak ko. Pa, sorry po. Hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin papakasalan ni Xinghan. imposible yan. Mahal ako ni Xinghan. Ang mahal niya, kapangyarihan, at pera lang. Bakit ko naman paniniwalaan ang sinasabi mo? Chin Yulin, kunin mo ang babaeng yon. Nagmumura ng asido. Baliw talaga. Mzeo. Pero buntis po siya. Kunin mo siya. Narinig mo ba? Kunin mo. Meron ka pa bang ibang pagpipilian? Anong gusto mong mangyari? Makipagpartner ka sa akin. Buhay ko nakaalay na sa Zhu family. Gawin mo na. Bakit pinapalakad mo pa ako? Hindi ba ako kailangang magmaneho ngayon? Day off mo ngayon. Umupo ka. Hindi pwedeng. Pantay-pantay si boss at driver. Rule number 1. Susunod sa lahat ng utos. Dahil day off mo ngayon, bakit pinatawag mo pa ako? Siyempre gusto kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, baka naidisgrasya na ang mukha ko. Miss Tzu, presidente ng Feng Hua Group. Dapat talaga may pakonting sincerity ka man lang. 5 milyon ang laman ng card na to, bilang bayad sa pagka-injure mo dahil sa trabaho. Hindi ko akalain na ganyang kamahal. Ang isang kamay ko. May iba pa bang pakonsuelo? Ano pa bang gusto mo? Medyo mapagtanim kasi ako. Yung pagkakatali ko sa kama, hindi ko makakalimutan habang buhay. Tama ba, Miss Tzu? Kinyulin, masyado ka ng sobra. Sige na nga, Day off ko ngayon. Hindi muna kita sasamahan. ayaw mo ba ng pera? Salamat ha. Kuya, eto yung babae. Ayos ang itsura niya. Sayang. Pwede bang i-try? Ano nang gagawin mo sa kanya? Alam ko na kung ano ang gusto mong sabihin. Nagtatrabaho lang din kami para sa pera.
Kasalanan mo na yan, nagkagalit ka ng tao. Sino ba talaga ang naging kaaway ng chikitang to? Siya raw. Inagaw niya ang lalaki ng iba. Kanino? Presidente ng Xinghui Group, Zhou Xinghan, buntis ang girlfriend ng lalaki. Tapos siya, umeksena bilang third party. Kaya nga halos mamatay siya. Su Enxin. Kaya pala ang gara ng suot niya. Kasi pala binabayaran ng mayaman. Kinyulin. Kinyulin. Kinyulin, iligtas mo ako. Su Exin. Sorry, Miss Tsu, nahuli ako. Pinag-isipan ko na din. Malaki nga talaga ang 5 milyon. May nakaaway ka ba lately? Wala naman. Pero narinig ko sila, binanggit nila ang pangalan ni Zhou Xinghan. Sige na nga. Magpahinga ka muna. May ilang bagay na pag-uusapan pa natin mamaya. Aalis na ako, Miss Tsu. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Huwag kang umalis. Nasa may pintuan lang ako. Sa loob ng 10 minuto. Panuntunan 3. Huwag na huwag mo akong iiwan. Alam mo ba? Sa totoo lang, mula nung una kitang makita. Sa mismong sandaling iyon, parang huminto ang tibok ng puso ko. Sinabi ko sa sarili ko, siguro guni-guni ko lang iyon. Hindi naman ako ganun kadaling, ma-in love sa isang tao. Pero kalaunan napansin ko, hindi iyon guni-guni. Hindi ka rin guni-guni. Hindi ka ba natatakot na niloloko lang kita? Kung niloloko mo ako. Sana habang buhay mo na akong linlangin, para manatili akong nasa panaginip na ito. At huwag nang magising. Sa totoo lang, pareho lang kami ni Xu and Xin. Dahil din sa isang iglap. Gusto ko ring manatili. Sa panaginip na ito at hindi na magising. Ang lakas talaga ng loob mo. Ngayon tatawagan ko agad si Zhou Xinghan. Tay, sandali lang. Kaya ko sinasabi ito sa'yo. Una, sana huwag mo na akong kulitin. Pangalawa, ipinag-utos ko sa iyong lihim na imbestigahan ito. Noong oras na yun, talagang narinig ko sila na binanggit si Zhou Xinghan. Pero pakiramdam ko may kakaiba pa rin. Kung itong mga nangyari, talagang ang gawa ng pamilya Zhou, edi huwag na tayong makipag-ugnayan pa sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko rin masyadong pinaniniwalaan na may kaugnayan si Xinghan sa kaso na to. Pero kung siya nga ang may gawa, hindi ko rin palalampasin ang pamilya Zhou. May gagawin pa ako. Una na ako, ha? Yulin. Bakit hindi mo ako sinundo? Pasensya na, Xu dalaga. Nag-aalala lang ako na baka magutom ka. Kaya naghanda muna ako ng pagkain. Salamat, ha? Kuya Driver. Sa palagay mo, hanggang driver lang ba talaga ang tingin mo sa akin? Ha? Hindi ba? Ganun pala.
Kailangan ko yatang pag-isipan ulit. Pag-isipan ng alin? Pag-isipan kung kakain na tayo. O baka ikaw muna ang kainin ko. Boss Joe. Anong ginagawa mo? Pasensya na, Boss Zhu. Ayaw munang makipagkita ng chairman. Mauuna na po kayo. Sabihin mo sa kanya na ako to. Boss Joe, sadyang hindi niya gustong makipagkita. Mauuna na po kayo. Engsen, Bakit ka nandito? ba't parang di ka na nagpaparamdam? Hindi mo rin sinasagot ang tawag ko. Zhou Xinghan. Simula ngayon, wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Ayusin mo munang ang mga gulo mo bago ka magsalita. Ano ba talaga, Engsen? Nakabuntis ka ng iba, tapos nadamay pa ako. Sa tingin mo, ako ba talaga ang may mali? Engsen, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Engsen, Qin Yulin, magmaneho ka na. Mag-drive ka na. tauhan siya ng pamilya Joe. At sumunod lang siya sa utos ng mga Joe. CJ. Sabihin mo ang presyo mo. Qin Yulin, bibiliin kita. Engsen, tigilan mo na ang mga tao ng pamilya Joe. Mula ngayon ay kayo muna. Hindi. Sabihin mo ang presyo mo, bibiliin kita. Yulin, ihatid mo muna si Engsen pa uwi. Tapos bumalik ka sa opisina. CJ. Engsen. 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 Bakit mo siya sinusunod pa rin? Wala ka bang sariling paninindigan? May kontrata pa ako sa pamilya Zhu. Ano naman ngayon kung may kontrata? Pwede namang mag-resign, kaya kong bayaran lahat, magkano man ang halaga, tapusin na natin ang kontrata. Makinig ka sa akin, hindi ito tungkol sa pera. Bakit? Kung gusto nilang makisala sa pamilya Xu para umangat, kailangan ko ng mauna kay Xu Engsin. Hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Ano bang hindi mo pwedeng sabihin? Pwede kitang tulungan makalaya. Hayaan mo ba talaga na ipagpatuloy nilang tapakan ka? Wala ka bang dignidad? Tama ka, wala akong dignidad. Driver lang ako na nabibili mo ng pera. Driver na sumusunod sa bawat utos mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Aalis na muna ako. Qin Yulin. Qin Yulin. Di ba sabi ko sa'yo ayusin mo yon? Linis na lahat. Bakit alam ni Xu Engsen na may relasyon kami ng babae na yon? Hindi ko alam, Boss Zhu. Hindi mo alam? Sabi ko bantayan mo siya. Tapos sasabihin mong hindi mo alam? Luhod. Sabi ko lumuhad ka. Lumuhad ka, sabi ko. Lumuhad ka. Ang plano nilang sumandal sa pamilya Xu, nasira ko na. May natitira pang 30% ng shares. Kaya kong pabagsakin ang pamilya Zhu para makaganti sa mga magulang ko. Engsin, paano mo ako natuntun dito? Pasensya na. Hindi ko sana kailangang sabihin ang mga iyon. Dugo. Itong mga sugat. Galing lahat yan sa pamilya Zhu, di ba?
Bakit ka pa patuloy na nagtitiis? Para tuluyang pabagsakin sila. Sinira ng pamilya Zhu ang buhay ng mga magulang ko. Ginawa akong ulila, araw-araw gustong-gusto kong gumanti. 18 taon na akong nagplano, 18 taon na akong nagtitiis. Naging anino ako ni Zhu Xinghan. Tumulong sa kanya kumita, magpakasakit. Nilapastangan nila ang dignidad ko. Gusto ko na ring umalis. Pero, paano naman ang buhay ng mga magulang ko, katulad ng nakita mo? Dito. Wala nang natira. Kasi ang tahanan ko, 18 taon na ang nakalipas, wala na. Sorry. Kapag natapos ko na ang lahat ng ito, pipilitin ko talagang huwag kang pakawalan. Saglit lang, may tatawagan lang ako. Engsin, paano ka nakapasok? Kayo ba gusto niyong ipasa ko? Ang shares na hawak ko. Qin Yulin. Bahagi rin ba ako ng plano mo? Teka muna, pakinggan mo ang paliwanag ko. Anong paliwanag? Ipaliwanag mo na. Naglagay ka ng bug sa opisina ko. Ang pagkikita natin sa bar, planado mo. Ang shares napunta sa akin. May tumutulong pa sa'yo sa likod. Pati ang kidnap, ikaw ang may plano. Engsin, pakinggan mo muna ako. Ayoko nang makinig. Qin Yulin. Alin ba dito ang totoo? Pinagkatiwalaan kita ng husto. Pero, pala parte rin ako ng plano mong maghiganti. Pwede mo ba akong pakinggan, please? Ayoko nang makinig. Qin Yulin. Nakakainis ka na. Kahit anong plano ko, hindi ko inakalang mahuhulog ako sa kanya. Puwera pa na ang babaeng mayaman na to, minahal din talaga ako. Rule number 3. Huwag mo akong iiwan kahit kailan. Sige, lokohin mo na ako habang buhay para manatili akong nangangarap. At huwag na sana akong magising. Engsen, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Hinahanap ka na namin sa opisina, wala ka naman doon. Oh, anong nangyayari sa'yo? Magsalita ka naman, Engsen. Niloko ako ni Qin Yulin. Qin Yulin, kasali pala ako sa mga plano mo. Kaya, simula pa sa bar, lahat pala plano ni Qin Yulin. Hindi ko nga maintindihan bakit. Bakit niya ginagawa sa akin to? Ano pa nga ba dahilan? Ganyang klaseng lalaki, ginagawa niya lang yan para makabangon, para makasama sa mga mayaman, para sa pera. Paano naman si Zhou Xinghan? Niloloko rin niya ako. May ibang babae pa siyang kasama sa labas. Anong ibang babae? May nabuntis pala siya. Paano nangyari yun? Baka naman nagkakamali ka. Si Zhou Xinghan, mukha namang maayos at tahimik. Paano magagawa niya yun? Anong ginagawa mo dito? Hinahanap ko si Engsen. Engsen. Anong nangyayari sa'yo? Zhou Xinghan, lumayo ka nga. Dahil sa mga katulad niyo, napapaganito si Engsen. Huwag kang ang magpanggap na maayos. May anak na kayo ng ibang babae. Tapos nilalapitan mo pa si Engsen. Umalis ka na. Pwede naman akong umalis. Pero gusto kong ipaliwanag nang maayos lahat ng to. Engsen.
Yung babae na yon, empleyado lang siya dati sa kumpanya namin. Paulit-ulit niya akong nilalandi. Binibigyan ako ng mga palatandaan. Pero lagi ko siyang tinatanggihan. Ayokong masaktan ka. Pero hindi ko akalain na may problema pala siya sa pag-iisip. Nagbuntis siya at sinasabi niyang akin daw ang bata. Akala ko dati na kung hindi ko siya papansinin, mawawala rin yung issue. Pero hindi ko talaga inisip na aabot siya sa baliw na gagawin niyang saktan ka. Ay oo nga pala. Meron pa pala ako dito. Ito yung record niya nung pumasok siya sa kumpanya, tsaka yung record ng paggamot niya sa mental hospital. Totoo palang may sakit siya sa pag-iisip. Engsen, maniwala ka sa akin. Hinding-hindi ko magagawa na trader rin ka. Sorry. Ako yung nagkamali ng hinala sa'yo noon. Ayos na. Hindi na ako pinagkakatiwalaan ni Shu Engsen. Problema nyo na yan. Bakit ako pahanap nyo? Hindi ba BFF kayo? Gusto ko sanang ikaw ang sumama sa akin sa isang palabas. Tulungan mo akong mabawi siya. Ano tingin mo sa kin? 8 milyon. Para sa kaligayahan ng BFF ko. Deal. May isa pa akong kailangang ipatulong sa'yo. Hindi ko pa kailanman nahawakan si Shu Engsen ngayong araw. Kailangan matulog ako sa kama niya. Joe Xinghan, sobra ka na ha. Gusto mong matulog kay Shu Engsen. Kailangan mo pa ba ng tulong ko sa ganyang bagay? Sa harap ni Engsen, palagi akong nagpapakabait. Hindi pa pwedeng tanggalin yung pagpapanggap, kaya kailangan ko ng tulong mo. Para maging madali ang lahat. Hindi kita matutulungan. Bakit? Na-turn off ka ba dahil gusto kong matulog sa ibang babae? Laro-laro lang ito sa lahat. Ano ba gusto mo? Wala akong pakialam. E di bago mo siya laruin. Ako ang unahin mo. Sige na. Okay na. Okay na. Kung naayos na ng maliwanag ang lahat at bati na kayo, alis na ako para hindi na istorbo. Joe Xinghan, dapat ikaw ang magbantay kay Engsen dito. Alagaan mo siya ng mabuti, ha? Aalis na ako, Engsen. Singhan. Mangako ka sa akin ng isang bagay. Huwag mo akong paikutin kailanman, ha? Engsen. Ako si Joe Xinghan, nangangako ako. Pwedeng magsinungaling ako sa lahat. Pero hinding-hindi kita lolokohin. Engsen. Bakit di mo sinasagot tawag ng daddy mo? Dad, Bakit nandito ka? Tito. nandito si Singhan para ipaliwanag. Yung issue noon, kami talaga ang nagkamali ng hinala sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? Halika. Umuwi ka na kasama si daddy. Engsen. Ang bilis namang natapos. Sakto pa na dumating ang tatay niya ngayon. Ibig sabihin, hindi natuloy, no? Eddie. Ikaw ang pumalit sa kanya. Akala mo ba? Dahil sa'yo. Siya ganon kasaktan. Ano pa kaya? 1,000,000. Shuzong. Nalugi sa huli lahat ng projects ng kumpanya. Pakitingnan ng mga files na ito. Baka kasi masyado akong napabayaan lately. Anong sabi ni Daddy? Sabi ni Chairman Shu, kahit anong gawin mo, suportado ka niya. Ang importante ngayon, kailangan mong bumangon. Naintindihan ko na. Pakicheck na kung saan ngayon si Zuk Singhan. Sige. Engsen.
Anong ginagawa mo rito? Zuxinghan, gusto mo bang pakasalan ako? Tinanong kita kung papakasalan mo ba ako. Oo, pipiliin kitang pakasalan. Pagkatapos ng isang buwan, mag-host tayo ng engagement party. Imbitahan natin lahat ng media. Sige, Engsen. Pangako ko. Anong balak mo? Bakit? Wala ba akong karapatang magpakasal sa iba? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Bakit? Naistorbo ba yung plano mo? Pwede bang huwag kang padalos-dalos? Bigyan mo naman ako ng chance magpaliwanag. Hindi na kailangan magpaliwanag. Hindi rin ito padalos-dalos. Mahal ko siya. Gusto ko lang talagang pakasalan siya. Ulitin mo nga. Mahal ko siya. Mahal ko siya. Mahal ko siya. Tikman mo nga. Sinabi ko na dati. Hello. Hello. Dad, kanina malabo ang signal. Hindi naging successful yung naunang investment. Ngayon, sa tulong ni Xu Engsen, kailangan nating makuha ang deal na to. HMM. Chin Yulin. Hintayin mo ako sa baba. CJ, Zhao Zhang, pasensya na kung napaghintay kayo. Kinyulin. Hiwalay na tayo. Su Engsin. Hindi ako susuko. Hindi ko pa po natanong, sino siya? Ito ang fiancé ko, Xu Engsen. Fenghua Business Association, anak ng presidente ng Xu, di ba? Tama nga, bagay na bagay talaga, gwapo't maganda. Ganito na lang, mag-toast tayo, para kina Zhou Zong, at kay Miss Xu, sana ikasal na agad. Bakit Miss Su patawag? Dapat. Mrs. Zhou na. Bakit ang pabaya mo naman? Sorry po. Aayusin ko lang agad. Patawarin niyo po muna ako. Kinyulin, tama bang pumasok ka rito? Babae ng TE dito. Bakit, Sudak Xiaoji? Gusto mo ba talagang magsama tayo pumasok dito? Sira ulo ka. Ngayon, sino ang siraulo? Anong balak mo? Lumayo ka. Bitiwan mo ko. Tinanggap ko ng pakasalan, Siksinghan.
Sa tingin mo ba mahal ka niya? O karapat-dapat ba siyang mahalin mo? Hindi mo na kailangan malaman. Josong, kailangan natin. Bilisan ng partnership natin. Hindi ito kailangan madaliin. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mula ngayon, Kayo na ang magiging pinakamamahal na manugang ng Feng Hua Shangho. Kami yata. Wala na sigurong pag-asa umangat. Narinig mo ba? Yung friend mo yon, yung friend mong ginagamit ka lang para umangat. Kung makita niyang andyan pa ang damit mo sa labas. Sa tingin mo papasukin ba niya bigla dito? Sige. Siguradong sigurado. Salamat ha. Bakit ka nandito sa CR ng lalaki? Pasensya na, masyado akong nagmamadali kanina. Singhan. Bawasan mo ang inom mo ngayon. Oh, hawakan mo mabuti. Gagamit muna ako ng CR. Mauna ka nang lumabas. CJ, hintayin kita sa labas. MM. Direct Zil, gagamit ka rin ng C. Eight, hayaan mong uminom pa siya. Hatid na kita pa uwi. Kinyulin, anong ginagawa mo? Kinyulin. Kinyulin, anong balak mo? Huwag mo naman gawin yan. Nandito pa si Xinghan. Eh ano naman kung nandyan siya? Baliw ka na ba? Nabaliw na nga ako. Ikaw ang dahilan kaya nababaliw na ako. Qin Yulin. Huwag kang matakot. Pakinggan mo muna ang fiancé mo. Kung ano ang sinasabi niya kapag lasing. Nasaan na yung tao na sinabi kong ihanda mo para sa akin? Tinawagan mo na ba si Mama? Boss Zil, sobra ka nang nainom. Hindi pa. Sinabi kong maghanap ka ng babae para sa akin. Tinawagan mo na ba siya o hindi? Baby, sumama ka sa akin ngayong gabi. Bibigay ko sa'yo ang 1,000,000 piso. Ngayong gabi, umuwi ka na lang sa bahay kasama ako. Sa oras na yun, hindi ko na alam kung tama o mali. Isang tao ang mahal ko, pero ginagamit lang ako. Isang tao ang nagmamahal sa akin, pero ginawa lang akong instrumento para kumita. Sa sandaling ito, paano ko ba pipiliin?
sa ginagawa natin, tama ba? Kung mali ang pumatay, mas pipiliin kong tapusin muna bago ako magbabayad. Nasa bahay na tayo. Sinasabi ko sa'yo, Kaya ko pang uminom. kaya, Kuya Yulin, anong nangyari? Wala namang problema, naihatid ko na si Boss Joe sa bahay. Pero ngayon, bakit kaya siya nalasing? Normal lang naman ang malasing, di ba? Pero nakita kong kakaunti lang ang ininom niya. Paano siya nangyaring ganito kalasing? Kung hindi mahuli na nagkakalat, hindi ko magagamit si Shu Engsen. Makinig ka. Gusto kong mawawala si Qin Yulin. Dito sa mundo. Dito sa mundo. Gagawan ko ng paraan para makabayad. Pinagkaloob ko na ang buhay ko sa pamilya Zhou. Sige. Kung ganoon, mamatay ka na ngayon. Pinilit nila ang tatay ko. At ilang buwan lang, namatay na rin ang nanay ko. Pinapapirma nila ako ng 80 taong kontrata. Simula ngayon, aso ka na ng pamilya Joe. Pinapaluhod ko sa'yo. 18 taon na. Araw-araw, gustong-gusto kong putol-putulin ang mag-ama na yon. Gusto kong pabagsakin ang pamilya Zhou para magbayad sila sa buhay ng mga magulang ko. Qin Yulin. Ang tapang mo ah. Naglaro ka ng babae, tapos ako naman ang pinuntahan mo. Ano bang pakiramdam kapag pinagtaksilan? Fine. 18 taon ako naging parang aso dito. Ngayon, para lang sa babae. Kinakagat ko na ang amo ko. Patayin mo na ako. Ano ba ang mangyayari kung gawin mo yon? Boss Zhou, hinahanap mo ba ako? Yulin. Matagal ko nang iniisip. Lahat ng ginawa ng pamilya Joe sa'yo, simula noon, puro masama. Sobra siguro ang galit mo sa amin. Boss Zhou, masyado mo lang pinapalaki. Alam ko. Kung bakit mo nasasabi yan, dahil sa kontrata natin. Bukas. Engagement party na, namin ni Engsen. Simula noon. Asawa na ako ng iba. At magiging tatay na ng mga anak. Kaya, gusto ko nang tapusin ang alitan natin. Simula ngayon, wala na ang kontratang ito. Grabe, nakakatawa. Pati ako, naniwala na. Yulin, anong tingin mo sa acting ko? Zhou Xinghan, Feeling mo ba, sobrang talino mo? At kayang lokohin lahat ng tao? Pero ngayon, ang lakas na ng loob mo. Yung mga babae na hindi ko pa nakakatikim. Ikaw pa ang nakapaglaro. ano? Papatayin mo ba ako? Patayin ka? Madali lang naman yan. Pero ang mga magulang mo, talagang sa amin sila namatay. Ngayon, gagawa ako ng kabutihan. Para mapunta ka sa mga magulang mo. Magsama na kayong muli. Matagal ko nang dapat ginawa ito, dapat pinatay na kita. Patayin mo ako. Sayang lang. Baka sa susunod na buhay na lang.
Miss Tsu, oras na para magpalit ng wedding gown. Narinig nyo na ba? 2 oras lang ang nakalipas. May nangyari sa Kingsway Road. Narinig ko na. Parang may napatay daw. Qin Yulin, wag ka sanang mapahama. May kakaibang kakayahan ang tao. Kahit gano'ng kadami ang makasalubong mo. Palagi mong makikilala agad kung sino ang pinakaimportanteng tao sa'yo. Dahil, kapag lumalapit na siya, ramdam mong mainit ang paligid. Hello, Miss Tsu. Ako si Qin Yulin, ang inyong dedikadong driver. Qin Yulin, saan ka ba talaga? Wag kang mamamatay ha? Ganun na lang ba talaga? Talagang wala tayong tadhana? Congratulations, Mr. Joe. Napangasawa mo ang anak na babae ng pamilya Shu. Malayo ang mararating mo sa hinaharap. Ay, huwag mo namang sabihin yan. Sige. Congrats, Mr. Joe. Bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba? Engagement party ito ng best friend ko. Hindi ba ako pwedeng dumalo? Nakikita mong nagpakasal ako sa iba. Hindi ka ba masaya? Engagement lang naman to. Kaya mo bang pigilan na magloko si Joe? Lazeo. Palakpakan natin ng mainit ang bagong magkasintahan para sa kanilang napakabonggang pagdating. Mr. Joe Xinghan, maaari ka bang magbigay sagot kung handa ka ba sa darating na mga araw? Maging sa tagumpay o sa pagsubok, maging sa kalusugan o sa sakit, mananatili kang tapat na, mamahalin, irerespeto, at pahahalagahan si MS Xu Engsen. At magkasama ninyong haharapin ang buhay hanggang magpakailanman. Handa ako. MS Xu Engsen, handa ka rin ba? Sa tingin mo ba mahal ka niya? O karapat-dapat ba siyang mahalin mo? Sa darating na panahon, umulan man o umaraw, maging masaya man o malungkot, buong puso kang sasamahan si Mr. Joe at magiging matatag siyang katuwang. Hindi ako handa. Qin Yulin, Hindi dapat ako lumitaw, tama ba? Ngayon, dapat kasama ko ang mga magulang ko, di ba? imposible kahit malinaw naman na. Dapat ganoon. Pero nakakalungkot lang. Buhay pa rin ako. Shakyang. Malamang si Zuk Xinghan may gagawin laban sa akin. Bago pa ako lumitaw. Palitan mo na ang mga bala niya. Itapon mo siya palabas. Tama na ang sigaw mo dito. Ngayon, walang aso ng zoo dito. Mga media. May ibubunyag ako ngayon. Ang pinakamalaking balita sa lungsod na to.
Pakihanda ang mga gamit nyo at i-record nyo. Ang Xinghe Group ng Zhu. Sa loob ng 10 taon, nagmaneho ng 3 bilyon na panlalamang. Nilaon daang opisyal. At dose-dose ng aksidente sa proyekto, hindi mabilang ang bilang ng nasaktan o namatay. May ebidensya ka ba? Ang hawak nyo ngayon ay ilan lang. Lahat ng kontrata at larawan. Ipapadala ko sa inbox ng kumpanya nyo. Qin Yulin. Hayop ka. Tama. Tama ang sinabi mo. Ang taong tumawag sa akin na hayop. Ang siyang pumatay sa mga magulang ko. Huwag kayong maniwala sa kanya. Huwag mong kalimutan, ang mga magulang niya, nasa kamay ko. At saka, si Zhu Xinghan may ibang babae na pinupuntahan at niloloko. Para sa reputasyon niya, handa siyang sirain ang buhay ng iba. Gawin mo sa kanya, narinig nyo? Gawin mo. Hindi totoo. Ikaw ang pumatay sa lahat ng tao. Pero hindi ko naman siya pinatay. Andyan pa siya. Engsen. Pakinggan mo muna ako, Engsen. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nagpanggap kang patay ha, kung ganyan galingan mo pa. Engsen. Kailan ka ba? Sa totoo lang, parte lang ako ng plano ni Yulin. Pero ang pamilya Zhu, sobrang nakakadiri. Kaya nagdesisyon akong tumulong sa plano ni Yulin. Kaya pala. Si Yali ay matagal ng kasama ni Zhu Xinghan. Tama. Siguradong si Zhu Xinghan, gagamitin si Yali para lapitan ka. Kailangan mong umarte hanggang dulo. At siguraduhin na alam ni Zhu Xinghan na nagkasama tayo. Bakit mo ginagawa yan? Upang tumakas. Kung gusto mong makaalis ng buo, kailangan nilang malaman. Napatay na ako. Sandali lang, anong ginagawa nyo? Special na division para sa investigasyon ng krimeng komersyal. Konektado ka sa iba't ibang kaso ng pagpatay at money laundering. Sasama ka sa amin para tumulong sa investigasyon. Ako ang CEO ng Xinghui. Bitawan niyo ako. Nakalimutan ko lang sabihin. Ang financial records ng Xinghui Group, pulubi na. Binili ko na lahat ng shares. Hindi ka na si Qin Yulin, tarantado ka. Tapos na lahat ng plano mo, di ba? 18 taon na. Parang panaginip lang. Yung mga sugat mo, patunay na hindi lang iyon panaginip. May desisyon na ba tungkol sa Zhu family? May perma sila sa habang buhay na kontrata sa kulungan. Malamang hindi na sila makakalabas. Ngayon, ano plano mo? Chairman Qin. Plano kong maging isang maayos na driver. Kasi, rule number 3, hindi kailanman dapat iwan ka.